Mas lalo pa ngayon naaabangan ng mga Pinoy basketball fans ang Gilas dahil na rin sa alam na alam ng karamihan sa mga Pinoy basketball fans na mas malakas na Gilas ang mapapanood natin sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Nagbabalik ang Gilas na nagpataob sa mga malalakas na teams ng Latvia at New Zealand. Gilas na merong tunay na chance na manalo at makapagbigay ng stunning na upset sa ating mga malalakas na kalaban. Mabubuo na ulit ang main core combination ng mga players natin kay Soto, Junmar, JB. Silang tatlo ang nakapagpakita na ng tunay na lakas na tumalo sa team ng Latvia at New Zealand, kaya nga sila ang napansin ng coach ng New Zealand noong sila ay natalo at nasabi niya na iba ang lakas ng Gilas. Isang malaking guard na Justin Brownlee at dalawang tunay na bigs ng Gilas na sina Kai Soto at Junmar Fajardo. Ito ang pahayag ng coach ng New Zealand noong sila ay natalo laban sa Gilas team at ito ang kanyang problemahin pagdating ng second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Gilas na kayang-kayang manalo laban sa kanilang team. Alam na nga ng karamihan at kita naman na noong nawala si Kai sa sentro para sa Gilas ay talaga naman na nahirapan ang ating national basketball team. Sunod-sunod na shocking na pagkatalo ang kanilang natamo, maging ang New Zealand at Australia tinambakan tayo ng malaki sa FIBA Asia Cup. Pero ngayon na magbabalik na nga si Kai Soto ay magiging isang malaking ambag ang kanyang presence sa loob ng paint para sa Gilas team. Humihina na nga rin ang team ng China sa larangan ng basketball. Masasakit na talo ang binigay ng Gilas sa kanila at ito pa ay sunod-sunod sa magkaibang torneo sa Asian Games na kung saan sa kalaban pa ang home court advantage. Sobrang dami ng mga incheck na nanood sa laro ng kanilang team pero Gilas nagawang manalo at pinaiyak sila ng Gilas sa kanilang home court mismo. Hindi lamang yon, nagkampiyon pa ang Gilas sa China sa Asian Games kaya mapait ng konti ang mukha ni Yao Ming noong natalo sila ng Gilas. Maging sa last FIBA World Cup talo ang ibinigay ng Gilas laban sa team ng China kaya damang-dama ng mga CBA fans o Chinese basketball fans ang paghina ng kanilang team ng China. Hindi na ito ang maituturing na dating Great Wall of China. Injured ngayon si Carl Tamayo at merong chance na hindi pa ito 100% pagdating ng laro ng Gilas sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. 7 to 8 weeks ang kanyang kakailanganin para makarecover kaya naman may isang spot pa ang Gilas na nabakante. Nakakalungkot nga lang dahil karamihan sa mga Pinoy players abroad lalong-lalo na sa KBL ay nagkakaroon ng injury. Abando, Tamayo at Kagulangan hindi nakapag-participate sa All-Star ng KBL. Sa kabilang banda naman, ang paggaling ng isang Kai Soto malapit na nating makita sa hardcourt itong si Kai at marami sa atin ang nag-aabang sa kanyang muling pagbabalik. Nakabalik na nga si Mo Wagner mula sa ACL injury at kung matatandaan natin magkasunod lang silang nagkaroon ng ACL injury ni Kai Soto, halos pareho rin ang eksena o yung senaryo ni Kai at Mo Wagner sa hardcourt noong sila ay na-injured at kumpiyansa rin tayo na kagaya ni Mo Wagner ay kayang-kaya rin Kai na makapagbigay kaagad ng ambag para sa kanyang team na Koshigaya Alphas at lalong-lalo na sa Gilas. Walang duda na makakabalik si Kai Soto sa hardcourt kagaya ni Mo. Identical ang injury pero kita naman natin nakakapag-ambag na ng maganda si Mo sa kanyang unang mga laro sa kanilang team sa NBA. Lahat na nga ay excited na makita si Kai Soto sa hardcourt at maging tayo ay inaabangan na nga rin natin ang muli niyang pagbabalik dahil isa rin sa tinitingnan natin ay yung laro ng Gilas laban sa mga teams ng Australia at New Zealand. Home court natin sa dalawang games na ito kaya naman may extra energy ang mga players natin dahil sa mga fans malaking tulong ang suporta na kanilang binibigay sa ating national basketball team. Malaking impact ang ambag ni Kai, madalas siya ang napapansin ng depensa kaya naman nagkakaroon ng opening ang mga players natin. Sa madaling salita, mas nagiging magaan ang galawan ng Gilas sa opensa at tumitindi ang kanilang depensa lalong-lalo na sa shaded area kapag merong isang Kai Soto na kanilang kasama. Kaya naman nagiging palaban ng ating national basketball team at may magandang percentage na manalo ang ating team sa malalakas na mga kalaban. Dihado ang Gilas laban sa mga teams na kagaya ng Australia at New Zealand pero nagawa na ng Gilas na maipakita na kahit na 20% lamang ang kanilang percentage o chance na manalo ay pwede nilang magawa ito at Latvia at New Zealand ang mga teams na kanilang pinataob na mga malalakas na teams. Merong chance na magawa rin ng Gilas ang ginawa nila laban sa team ng Latvia sa team naman ngayon ng Australian Boomers. Ito ang inaabangan ng lahat dahil may katagalan na rin simula noong natalo natin ang team ng Australia sa FIBA. Sa kumpletong lineup ng Gilas, kahit na dihado tayo ay yung percentage na maka-upset tayo kontra sa team ng Boomers ay aakyat nga rin ng bahagya. Dihado pero may chance na manalo. Ito ang daladala ng kumpletong lineup ng ating Philippine National Basketball Team. Focus na ngayon si Coach Tim Cone sa Gilas at hihintayin na lamang niya ang ilang mga players na maglalaro sa PBA Finals. Junmar pa rin ang dominant na center sa PBA. Maganda ang laro ng SMB dahil sa maganda
gumanda ang kanilang pundasyon sa loob ng paint, mas magaan na laro, meron silang solid na opensa sa shaded area, mas angat sila sa pagkuha ng rebound dahil kay Junmar at aminin natin, lahat ng mga sentro sa PBA hirap na mapigilan pa rin hanggang sa ngayon ang isang Junmar Fajardo. Magbabalik ang True 2 Bigs combo ng Gilas kay Soto at Junmar sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers.